naman pong God's ultimate purpose at raising up God's banner. Amen? Raising up God's banner. Dapat pag ito'y binabanggit natin with conviction, raising up God's banner. The Lord's banner ay ating iwawagayway, itataas ng mas mataas. Pero bago po ang mensaheng ito, nais ko lamang po na manalangin tayong lahat para po sa katagumpayan ng gawain ito. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa araw na ito. Muli, Panginoon, Ikaw ay aming makakatagpo. Sa mensahe po na bababa sa oras na ito, ikubli mo po ang iyong lingkod sa iyong likuran. Sa lahat po, Lord, ng mamumutawi sa aking bibig, magdudulot po ito ng pag-asa, magdudulot po ito ng kapangyarihan, ng tangdat kababalaghan sa lahat po ng makakapakinig, sa mga kapatid na nandito po sa bansang Pilipinas, sa ibayong bansa, Lord, ibayong dagat, Panginoon ko, Ikaw ang aming Diyos, ang siyang maghari sa buhay ng bawat isa. Salamat, Lord. Ang mensaheng ito, it's not just informational, but more so, Lord, transformational sa buhay ko at buhay ng aking mga kapatid. Ikaw po ang madakila, maparangalan, Ama naming Diyos na makapangyarihan, Panginoon Jesucristo na aming nag-isang tagapagligtas at sa patuloy na pagtaguyod ng banal na Espiritu. Amen. Amen. Sabi ko nga po kanina, patungkol po ito sa ating raising up God's banner. Raising up the Lord's banner. Hallelujah. Hinango po natin ito sa Exodus chapter 17 verses 8 to the following. At ayaan nyo lamang po ako na magbasa po ng ating mensahe. Natalo ang mga Amalekita. Nang naroon pa ang mga Israelita sa Rephidim, sinalakay sila ng Amalekita. Sinabi ni Moises kay Josue, pumili ka ng ilang tauhan natin at makipaglaban kayo sa mga Amalekita. Tatayo ako bukas sa ibabaw ng burol habang hawak ang baston na inutos ng Diyos na dalhin ko. Kaya nakipaglaban sina Josue sa mga Amalekita ayon sa inutos ni Moises. Habang sina Moises at Aaron at Hur ay umakyat sa burol. At habang nakataas ang kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Pero kapag ibinababa niya ang kanyang kamay, nananalo naman ang mga Amalekita. Nang bandang huli, nangalay na ang kamay ni Moises. Kaya kinuha nila Aaron at Hur ang isang bato at pinaupo roon si Moises. Itinaas ni Aaron ang isang kamay ni Moises at ganon din ang ginawa ni Hur sa isang kamay hanggang sa lumubog ang araw. Kaya natalo sina Josue at nina Josue ang mga Amalekita. In verse 14, pagkatapos sinabi ng Panginoon kay Moises, isulat mo ito para hindi makalimutan at ipaalam mo ito kay Josue. Uubusin ko ang lahi ng mga Amalekita. Gumawa si Moises ng altar at tinawag niya itong ang Panginoon, ang aking bandila ng tagumpay. Sinabi niya, dahil sa itinaas ng mga Amalekita ang kamao nila sa trono ng Panginoon, patuloy na makikipaglaban sa Amalekita ang Panginoon magpakailanman. Hallelujah! Patuloy na makikipaglaban ang Diyos, ang Panginoon sa mga Amalekita magpakailanman. Amen po ba? Ito po ang pangako ng ating Diyos. At ano po ba itong bandila? Itong bandila na tinatawag po natin. Ano po itong bandila na ito? Ano pong sumisimbolo sa bandila ng Pilipinas? Anong meron sa bandila ng Pilipinas? Meron po itong tatlong bituin at meron isang araw at ano pa po itong sa nakapaloob dito yung kulay puti at meron din po sa taas po. Ito pong rectangle na ito. Ito po ay may kulay na blue o ano bang Tagalog ng blue? O blue at sa baba po ay kulay pula. Ito po yung bandila ng Pilipinas. At ano po ba ang sinisimbolo ng bandila ng bansa nating Pilipinas? Ano po ang sinisimbolo nito? Sinisimbolo po nito, unang-unang sinisimbolo ng bandilang Pilipinas ay security
o talaga namang kapayapaan o kapanatagan tulad ng mga kapatid natin na OFW. Kapag sila po ay nasa ibang bansa, pakiramdam po nila yung security ay medyo talagang hindi nila nararamdaman ito. Pero kapag tumuntong na po sila sa Philippine Embassy, kapag tumuntong na po sila sa Philippine Embassy, ano po ang kanilang mararamdaman? Nararamdaman po nila ng ano po, nararamdaman nila yung security. Security kapag nakita nila sa pagpasok pa lang nila na nakawagayway ang bandilang Pilipinas, nararamdaman nila yung security. Kakaibang security na parang sinasabi nila, it feels like home. Pakiramdam ko nandito ako sa aking bayan, kahit na nandun ako sa ibang bansa, pero nandito ako, nakikita ko ang bandila ng Pilipinas. Ano pa po? Yung pangalawang symbol, ayan na, salamat sa nag-post uh, naglagay ng image ng bansang Pilipinas. At kapag ano pa po ang nararamdaman, ano pa pong simbolo ng bandilang ito, ang pangalawang simbolo po ng bandila ay yung pag-asa. Hope po ito. Yung pag-asa natin na kapag tayo nasa ibang bansa, tulad na lamang ng katatapos po na 2024 Olympic, si Carlos Yulo, ang ating 2024 gold medalist, ang ating 2024 gold medalist po na talaga namang naglagay ng karangalan, nagbigay ng karangalan sa bansang Pilipinas. Noon pong siya po ay pinanghihinaan ng loob at nakita po niya na iwinawagayway ng mga Pilipino, kapwa Pilipino, ang bandila ng Pilipinas. Kakaibang pag-asa yung umantig sa puso niya na sinasabi niya na kailangan manalo siya, magtagumpay siya. Kasi nakita niya yung bandila na iwinawagayway. Amen po ba? At ano po yung pangatlo? Yun pong freedom o kalayaan. Simbolo po ng ating bandila ang kalayaan. Kaya nga naman po, ang ating mga bayani ng bansang Pilipinas nakipaglaban sa dayuhan para po makamit ng mga Pilipino ang kalayaan sa pananakop ng mga banyaga. Yan po yung mga sumisimbolo sa tatlong simbolo ng ng bandila ng bansang Pilipinas. Kaya nga, ano pong ginagawa natin kapag itinataas po ang bandila ng bansang Pilipinas, nagbibigay galang tayo. Dapat maramdaman mismo natin sa puso natin na tayo'y mga Pilipino. Tayo'y taga-Pilipinas, tayo ang bandila natin ay talagang iwinawagayway, itinataas bilang simbolo na merong security, na merong pag-asa o merong hope at merong kalayaan o freedom kapag nakikita natin ang bandila ng Pilipinas. Ayan po, pinapakita ang mga bituin, ang araw, ang sinag ng araw. Ano po yung puti? Yan po yung kapurihan at ano po ang sinisimbolo ng asul? Yan po yung pagkakaisa at katapangan naman ng mga bayani, ng mga Pilipino. Kaya nga po kahit nasaan ang isang Pilipino, talagang nag-i-stand out yan. Nag-i-stand out ang mga Pilipino, ang bansang Pilipinas, kahit anong larangan yan, talagang yan po ay makikita natin. Nakakaiba, ibang-iba ang Pinoy. Sabi nga po sa awit, di ba, sa kanta na ibang-iba ang Pinoy. Amen po. Yan po ay sa usapin ng natural, sa usapin ng physical, sa usapin po yan. Pero meron din po sa usapin natin ano po ang simbolo at ano ang kahalagahan ng Lord's banner, God's banner o bandila ng ating Diyos. Amen po ba? Yan po ay ating pag-uusapan sa araw na ito, sa tanghali pong ito. Ito po yung sinasabi nating God's banner. Raising up God's banner. Kanina po, binasa po chapter 17 verses 8 to 15. Ito po yung mensahe. At ako po ay magkukwento na lamang po kung ano po ang nangyari. Bakit po nakarating ang mga Israelites? Bakit nagkaroon ng labanan? At dito po, meron po tayong 6 na character po
dito na binanggit sa mensahe dito sa Exodus. At ito po ay unang-una ang mga Amalekites o mga Amalekita, pangalawang mga Israelites, pangatlo po si Moises, pang-apat po si Joshua, panglima po, sino po? Si Hur. At si Aaron po yung pang-anim. Yan po yung mga character natin. Yan yung mga character natin, biblical character natin na nakalagay po dito sa kwento ng Exodus chapter 17 verses 8 to 15. So sabi po dito, ang mga Amalekita po, ito po ay nagmula sa lipi o lahi po ni Esau. At sino po ba si Esau? Si Esau po ay ang kambal, ang kapatid po ni Jacob. At sino naman po si Jacob? Si Jacob po ay mga anak ni Isaac. At si Isaac po ay merong magulang, ito po ay si Amang Abraham. At sino po si Amang Abraham? Si Abraham po ang ating, ama na lahi talaga, siya ang Diyos, siya ang ama na nagbigay ng lahi sa atin. At siya po yung pangako ng Diyos. Siya po yung pangako, yung covenant ng Diyos. Sabi niya kay Amang Abraham na ang iyong mga anak, ang iyong mga lahi, ang iyong mga lipi ay magiging singdami ng bituin sa langit at ng mga, ng mga, ang tawag nito, yung sand, buhangin, sa karagatan. Ito po yung pangako ng Diyos, pangako ni Yahweh kay Amang Abraham. Kaya naman po, nagkaroon ng Isaac. Ito po, kaya ko lamang po binabaybay ito, binabalikan natin para rin po sa benepisyo ng ibang mga kapatid natin. Amen po? At ito po, kaya po, nagmula kay Abraham, nagmula at ang lahi ni Isaac, sa lahi ni Isaac, nagkaroon po ng dalawang anak. Ito po, si Jacob at si Esau. At dito po, nagkaroon na ng separation. Si Jacob po, ang pinagmulan po ng 12 tribes. At ito po yung ang 12 tribes na ito po yung lumikas po sila dahil po nagkaroon ng taggutom sa lugar po ng Canaan, nagkaroon ng taggutom at dito po dinala po sila sa Ehipto. Sa pamamagitan ng anak po ni Jacob na sino po? Joseph. Si Joseph, yung sinasabi nating Joseph the Dreamer. At dito po pinagpalang lubos po ang lugar ng Ehipto dahil po sa pamumuno bilang isang governor na si Joseph. At nung siya po ay nawala na po si Jacob, nawala na rin po si Joseph, doon po sa pumalit na Pharaoh, hindi na po nakilala, hindi na na-recognize, hindi na po na-acknowledge kung ano po ang nagawa ni Joseph sa bansang Ehipto. Kaya naman nung dumami na ng dumami ang mga Israelita sa Ehipto, nagkaroon ng threat, natakot po ang Pharaoh ng bansang Ehipto. Kaya ang gusto niya, gawing alipin at pinapapatay ang mga batang sanggol na mga lalaki para hindi na dumami ang kanilang lipi. Dahil po ang mga Israelites po, ito po ang chosen gods, chosen people. Pinili po talaga, pinili sa karamihan ang mga Israelites. Kaya naman ang favor ng Diyos ay ganun na lamang po sa kanila, sa mga Israelita. Amen? At dahil po sa isang ginamit ng Diyos, si Moises, para po maialis sa pagkakaalipin sa lugar ng Ehipto ang mga Israelites, ginamit po si Moises. At dito po natin makita, kaya nga po nagkaroon ng paglalakbay, lumikas ang mga Israelites mula sa Ehipto, papunta po saan pong pupuntahan nila. Sila po ay pupunta sa tinatawag nating the land of milk and honey. Ito po yung Kanaan. Ito po yung promised land na ipinangako ng Diyos na ipagkakaloob niya sa mga Israelita. Pero hindi po naging ganon kadali ang kanilang journey. Bakit po? Dahil po sa tinatawag na yung ugaling murmuring, grumbling, nagrereklamo sila. Ano pong madalas nilang sinasabi kay Moises? Moises, mabuti pa sa Ehipto. Kumakain kami ng bacon.
Kumakain kami ng lechon. Buti pa sa Ehipto, kumakain kami. Meron na po bang lechon nun? Wala po. Mga karne po ang tinutukoy doon. Kumakain sila ng masasarap. Ibig po sabihin nun. Buti pa doon sa Ehipto, hindi kami nagugutom, hindi kami nauuhaw. Pero dito sa pagdadalan mo sa amin, bakit ganito? Papatayin mo kami sa gutom. Ganyan po ugali. Israelites attitude. Mareklamo. Reklamador, reklamo ng reklamo. Yan po ang ugali talaga natin. At maging ugali ko rin po yan. Minsan mareklamo rin po ako. At dito po, sa kanilang paglalakbay po, marami pong himala. Sa pamamagitan po ng nitong nag-guide sa kanila, sa pag-guide ni Moises sa kanila, marami pong himala na ginawa ang Diyos sa buhay ng mga Israelitang ito. At isa po dito, yung sa kanilang paglalakbay, nang sila po ay pumasok na saan po? Dito sa kaharian ng Rephidim na tinatawag. Ito po nung sila na po ay pumasok dito sa kaharian ng Rephidim, sumalubong po sa kanila ang mga Amalekita. At nagkaroon ng labanan. Nagkaroon ng labanan. Dito po sa labanan na ito, sino po sa pamamagitan ng buhay ni Joshua o ni Josue, siya po ang namuno dito po sa labanan na ito. At makikita natin na sabi nga po dito, sa pagkakataon po na ang mga Israelita po ay natatalo na at kapag itinaas po ni Moises ang kanyang staff o ang kanyang tungkod, nakakamit ng mga Israelita ang panalo, ang tagumpay. At kapag binababa naman po ni Moises ang kanyang tungkod, ang kanyang staff, ano po ang nangyayari? Natatalo po ang mga Israelita. Hallelujah. Ganito po, i-picture po natin. Imagine natin na nandun tayo sa sitwasyon na yon, na panahon ng mga Israelita na nakikita natin na merong labanan, may mga ano diyan, may mga nagtutusok. Imagine natin. Ay ano natin sa isip natin, i-picture natin kung paano yung labanan nung araw. Paano po nakipagbuno, paano nakipaglaban ng mga Israelita para po maposes ang land o makarating sa promised land na tinatawag. Amen po ba? At pagkatapos po nito, dahil nga po sa pagod na si Moises sa katataas ng kanyang staff, itinataas ang kanyang staff para makamit ng mga Israelita ang tagumpay. Nandun sila sa burol at habang itinataas na ganun, nakikita ng mga Israelita na nakipaglaban sila, nananalo sila. Pero dumating po sa kapaguran si Moises. Amen po ba? Dumating po sa kapaguran si Moises. At nung napagod na si Moises, binaba na niya ang kanyang kamay, hindi na niya kayang itaas, ano po? Natatalo po, kasalukuyang natatalo mga Israelites. At dahil po merong wisdom na inilagay ang Diyos, kanina po kay Aaron at kay Hur, ano pong ginawa nila? Kumuha po sila ng isang malaking bato. At anong sabi nila kay Moises? Dahil pagod ka na, umupo ka dyan, Moises. Amen? Umupo ka dyan. At ano po ang ginawa nila? Itinaas ni Aaron at itinaas po ni Hur ang kamay, magkabilang kamay ni Moises. Itinaas nilang ganon dahil nga po pagod na si Moises. Hindi ko na kaya. Kaya ang ginawa po nila, itinaas nila ang dalawang kamay. Si Hur at si Aaron. Itinaas po nilang ganon. Hanggang sa, nakamit ng mga Israeli ang tagumpay. Ang labanang ito, sila po ang nanalo laban sa mga Amalekita. Amen po ba? Amen. Dakila talaga ang Diyos, no? Sa lahat ng labanan, talagang siyang nananalo. At ano pong sinabi niya dito in verse 14? Pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Moises, isulat mo ito para hindi makalimutan at ipaalam mo ito kay Josue. Uubusin ko ang lahi ng mga Amalekita. At in verse 15, gumawa si Moises ng altar at tinawag niya itong ang Panginoon, ang aking bandila ng tagumpay. Sabi po niya, the Lord is my banner. Jehovah Nisi. Ito po, ang sinabi dito, sinabi niya,
dahil sa itinaas ng mga Amalekita ang mga kamao nila sa trono ng Panginoon. Patuloy na makikipaglaban sa Amalekita ang Panginoon magpakailanman. Amen po ba? Talaga namang ito po yung pangako, makikipaglaban talaga ang Diyos, makikipaglaban ang Diyos. Sino man ang Amalekita, sabi ko nga po kanina, sino po ba ang mga Amalekita sa buhay, sa panahon natin ngayon? Sino po ba kapatid? Meron tayong Amalekita ng problema. Meron tayong Amalekita ng sakit. Sakit na sa physical, sakit ng katawan natin mismo, sakit sa internal, iba't ibang klase ng sakit. Yan ay Amalekita ng cancer. Amalekita ng sakit sa internal, Amalekita ng ng mga hypertension, Amalekites po yan ng sakit sa puso, Amalekites. Sino ang Amalekites? Ang worries natin, ang anxieties natin. Ano pa po ang Amalekites ng buhay natin? Yan po yung Judith natin. Yung Judith na yung lagi nating kinatatakutan. Yung pong sinasabi, yung katapusan ng buwan. Ang katapusan ng buwan, minsan mas lalo nating kinatatakutan ito kaysa sa katapusan ng mundo. Mas lalo, ito yung kinatatakutan nating dumating. Ako, mag-30 na. Meron naman akong babayaran. Amen po ba? Yan yung mga Amalekites ng buhay natin. Yung mga problema, hindi pagkakasundo ng bawat pamilya. Yung dysfunctional family, mag-asawa na maghihiwalay na, papunta na sa paghihiwalay. Yan yung mga Amalekites natin. At ano pa po ang matinding Amalekites ng buhay natin? Yan po mismo yung kalaban natin, matinding kalaban natin, yung sarili natin. Yung sarili nating kagustuhan, yung desire ng flesh natin, yan po ang pinakamatinding kalaban, Amalekites ng buhay natin. Amen po ba? Ikaw kapatid, meron ka ring Amalekita ng buhay mo. Meron ka ring kasalukuyang nakikipagbuno, kasalukuyang nakikipaglaban sa Amalekita ng buhay mo. Lagi mo pong tatandaan na meron po talaga, hallelujah, meron po talagang itong Amalekites na ito na talagang sinasabi natin na, Panginoon, ikaw na ang bahala sa Amalekita ng buhay ko. Panginoon, I surrender. Itataas ko ang banner, itataas ko ang bandila mo, Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? At talaga namang napakabuti ng ating Diyos sa mga kapatid natin sa Dubai. Hallelujah. Yung mga Dubai bayadan. Sabi nga po, merong Judith, meron pong London, meron pang Dubai bayadan. Yan po kasi Ilocano. Ilocano po yan ng mga Dubai. Dubai bayadan. Marami pong ibig sabihin, maraming binabayaran. Amen po. Kaya nga po, yan po yung mga Amalekites ng buhay natin. Amalekita na talagang nagpapahina sa akin. Amalekita na araw-araw na aking kinakalaban. Amalekita na aking kalakalaban. Sabi nga po, ang problema, yan po ay mga hindi mo naman talaga inimbita. Uninvited visitors po ang mga problema na yan. At kahit po hindi mo po yan padalhan ng RSVP na invitation, yan po ay kakatok. At kakatok saan? Sa iyong pintuan. Kakatok sila. Kumakatok, magulat ka na lang, nandyan na ang problema. Magulat ka na lang, bumulaga ng problema sa iyo. Ano yung mga nagiging problema natin? Problema ng sa bahay na lang. Naubusan tayo ng pangluto, ng shellane. At pagkatapos, magsasaing ka na, wow! Las Vegas na. Last na ang Vegas natin. Last na pala itong Vegas. At darating pa, sino? Si Judith. Sasamahan pa ni Bill. Walang katapusang problema. Ito yung mga Amalekita ng buhay natin. Walang katapusan at minsan pa sasamahan pa yan na magkakaroon ng sakit. Sino po ang mga mahal natin sa buhay o tayo po ay dadapuan ng sakit na minsan iniisip mo, Panginoon, bakit ako pa? Bakit sa akin pa po nangyari ito? Ako naman po ay walang inaagrabyadong tao. Ako naman po ay wala naman po akong nasasaktan na tao. Bakit po sa akin? Bakit po ako ang nakakaranas ng ganitong klase ng Amalekita ng buhay ko?
Bakit po merong mga sumusuong, bakit meron pong sumusuntok sa akin, bakit po merong nananakit sa akin, bakit po ako ay talagang nakikipagbuno sa Amalekita na yan. Kapatid, magdiwang ka. Magdiwang ka kapag ikaw ay dumaranas, kapag ikaw ay sinusubok at ikaw ay pinupuntahan, ikaw ay talaga namang inaatake ng Amalekita na yan, magdiwang ka. Bakit po? Meron tayong tatlong 3S. Tatlo na nga 3S pa, no? 3S na dapat nating ginagawa kapag tayo'y inaatake ng mga Amalekites ng buhay natin. Ano po itong 3S na ito? First, staff of prayer. Ano po ba ang ginawa? Ano po bang ginawa ni Moises? Itinataas niya ang kanyang tungkod. Itinataas niya, at kapag tinataas niya ang kanyang tungkod, nakakamit ng mga Israelita ang tagumpay. Ikaw kapatid, kailangan mong itaas ang staff of prayer ng mataas na mataas, tungkod ng pananalangin. Sasabihin mo ito sa Panginoon hanggang sa makarating sa langit ng mataas na mataas ang panalangin na yan. Amen po ba? Kumusta po ang ating prayer life? Ang ating personal devotion sa ating Diyos? Kumusta po ito? Ito po ba ay nagagawa natin? Ito po ba ay nagagawa natin sa paggising sa umaga? Ano bang unang-una nating ginagawa? Kapatid, napakahalaga na bumalik tayo sa ating pananalangin, buhay pananalangin, devotion natin sa ating Diyos. Bumalik tayo sa altar natin. And what is this altar? Ito yung personal, exclusive space for God to communion with you, and you will, so that you can communion also with God. Nakakalimutan na natin ito na sa paggising natin sa umaga, dahil tayo'y abalang-abala sa maraming bagay, abalang-abala sa maraming mga pinagkakaabalahan. Abalang-abala na tayo, pero nakakalimutan natin yung personal devotion natin, intimate relationship natin sa ating Diyos na mabuti. Amen po ba? Amen po. Kaya nga po itong rod na ito, sinasabi po na ito po yung protection natin, protection from the flock, that God will defend His flock. Amen po ba? Itong ating protection, God's protection. Kaya nga kapag ikaw ay nananalangin, ito po ay protection po natin. Protection natin na talaga namang dito po, merong divine appointment ang Diyos sa buhay mo. Ito na po yung God's ultimate purpose na kailangan mong idulog sa Diyos upang ihayag ng Diyos ano ba talaga ang plano mo, Lord, sa buhay ko. At ako po ay nakakaranas ng ganitong pag-atake ng Amalekita. Amen po ba? Dahil ang Diyos natin, He is our faithful God. Nandyan po ang staff of prayer. Our protection. Ang staff na ito is our protection. Hallelujah. God gave this staff para magkaroon talaga mismo ng protection ito. Ganon kabuti ang ating Diyos. Amen po ba? Ganon kabuti ang na ito. Alam mo na kung anong gagawin mo. Itaas mo ang stop of your prayer. Itaas mo ito ng mataas na mataas hanggang sa makarating sa langit ang lahat ng idinudulog mo sa ating Diyos. Amen? At pangalawa, sa ating stone of worship. Diba? Nung napapagod na si Moises, ano pong ginawa ni Aaron at ni Hur? Kumuha sila ng isang malaking bato. Itong bato po na ito, sabi nila, Moises, magpahinga ka muna, umupo ka dito. Pinaupo si Moises. Ikaw kapatid, sa pagkakataon na ikaw ay talagang binabayo, talagang maraming problema, nandun inaatake ka ng worries mo, ng anxieties mo yan, ng worries mo na yan, that your worries should turn into worship. Your stone of worship. Amen po ba? That this stone symbolizes divine action, moral challenge, persecution, faith, and resurrection. Yan po ang nagagawa ng stone na yan. Ng stone of worship mo na yan. Yan ang divine action. Kailangan may action ka. Sabi niya, faith without action is dead. Kailangan meron kang action na gagawin. Nahihirapan ka na?
Dapat alam mo kung kanino ka mananalig. Alam mo kung kanino ka pupunta. Itong stone na ito yung matibay na sandigan natin. Si Kristo ang sandigang di magigiba. Our stronghold tower. He is our fortress. Napakatibay ng stone na ito na every time na nakakaramdam ka ng kapaguran tulad ni Moises, pinauupo ka dito. Sabi nga, cast all your worries because God cares for you. God cares for you. Hallelujah. Hallelujah. Napakahalaga po nito. Ang cornerstone natin na talagang dapat makita natin na ang ating Panginoong Jesucristo lamang is our cornerstone. Kapatid, bago pa nangyari, bago pang mensaheng ito, naniniwala ako na meron na tayong kinakaharap na Amalekites ng buhay natin. Kaya nga dahil mahal tayo ng Diyos, meron tayong staff of prayer, meron tayong stone of worship, at ano yung pangatlo? Set man's counsel. Anong ginawa? Nung pinaupo ni Aaron at ni Hur, si Moises, sa stone of worship. Kaya nga kapag ikaw talaga, sabi ko nga po, napaka-effective ito. Kapag ikaw ay binabayo, talagang pinupuntahan ng maraming mga Amalekites, napaka-effective po nito. Yung worries na yan, mag-worship ka. Iparinig mo talagang kumanta ka. Jesus, sinasamba kita. Naalala ko lang po yung kwento ni Pastor Dong. At yun po yung talagang kaawitan mo ang Diyos. Awitan mo, sa pag-awit mo na ito, naririnig ng Diyos. Naririnig ng Diyos. Bukas na kalangitan, bukas ang langit. Naririnig niya kung ano ang nilalaman ng iyong puso. Kaya nga lahat ng nabibigatan, lahat ng napapagal, ano po ang sabi niya? Lumapit kayo sa akin, cast all your worries. Bakit? Because I will give you rest. Ang Diyos lamang, sa Kanya natin mahahanap ang kapahingahan. Hindi po natin yan makikita saan. Hindi po yan, ang kapahingahan po, hindi po yan makikita sa anumang mga bagay. Anumang mga material na bagay na yan, anuman yung mga pinanghawakan mong possession na yan, that is just a temporal. Temporal lamang po yan. Ano po ang pinakamahalaga? Yung worship mo, yung pagpe-fellowship mo sa ating makapangyarihang Panginoong Jesucristo, our cornerstone. Yan po ang mahalaga sa lahat. Amen po ba? At yung pangatlo, sabi ko nga po, set man's counsel. Gaano ba natin pinahalaga ng ating mga setman? Sino po ba ang ating mga setman? Ang ating setman, yan po ang ating mga pastors, elders, leaders, yan po ang mga setman. At maging ang mga members natin, ginagamit din po yan ng Diyos upang magpahayag, excuse me po, magpahayag ng salita, ng mensahe sa atin. At ang setman na yan po yung mga pastors natin. Ano ang ginawa ng setman? Sino ang naging setman nung oras na yun, napapagod na si Moises? Sino po ang nagtaas ng kanyang kamay? Ang taas ng kanyang kaliwa at kanan na kamay? Si Aaron at si Hur. Yan po yung ginawa nila. Itinaas nila, pagod na si Moises, meron pong nagtaas ng kanyang kamay. Isa sa kaliwa, isa sa kanan. Yan po ang itinaas ng mga setman. Kapatid, napakahalaga ang setman's counsel. Napakahalaga po ang meron tayong pinakikinggan na boses. Napakahalaga po na yung mensahe mula sa ating mga setman, mula sa ating pastor, pinahahalagahan po natin ito, pinapakinggan natin ito, at hindi po boses. Kanino po ba tayo nagsusumbong? Huwag po tayong magsumbong kapag meron po tayong problema sa ating pamilya, meron tayong problema sa ibang tao, sa iba, sa kapatid natin. Huwag po tayong magsumbong saan? Nag-start sa letter T at nag-end sa letter O. Madalas yun po ang ginagawa natin. Doon tayo nagsusumbong. At minsan, nagsusumbong tayo saan? Sa Facebook. Nandyan ang ating mga post. Sunod-sunod ang ating post. Sunod-sunod. Nakalagay dyan lahat ng mga gusto natin, ng mga sinusumbong natin, mga pinariringgan natin. Hallelujah.
Wag na pong ganon. Tapusin na po natin yung ganon. Saan po tayo magsusumbong? Sa Diyos. At sa kanino pong counsel ang ating papakinggan? Counsel ng Setman. Kasi po sila pong ginagamit ng Diyos upang mangusap sa atin, upang magsabi sa atin, magbahagi sa atin. Ano rin po ba ang basehan ng mga setmanen? Kapag sa setman po tayo lumapit, hindi po tayo mapapamali. Kasi po ang instruction po, ang principle po na ng principle po na pinagkukuhanan din po ng mga setman natin ay wala pong iba kundi sa based on Bible din po. Biblical principle din po. Ito pong Biblia na ito ay napakahalaga po sa buhay ng bawat isa. Dito rin po kinukuha, dito rin po nananalig ang ating mga setman. Dito rin po ang mga pananaw, ang prinsipyo, ang principle po ng mga setman sa kanilang pagbabibigay ng mga advices sa atin, dito rin po, kaya hindi tayo mapapamali. Amen po ba? Hindi tayo mapapamali kailanman, mga kapatid. Amen? Kaya meron tayong tatlo. Ano po yung tatlo? Yung staff of prayer, yung stone of worship, at yung pangatlo po, Setman's Council. Yan po ang lagi nating ilalagay sa ating puso kapag tayo ay inaatake ng mga Amalekita, mga Amalekites na yan. Gaano man sila karami, sila man ay mga talagang tribo, sila man talaga ay legions, talagang batalyon man yung mga yan, na mga Amalekites man yan, sunod-sunod man yan, gaano man sila kalakas, mas malakas pa rin ang Diyos na nangako, our Jehovah Nisi, the Lord is our banner. Siya po ang nangako na uubusin niya ang lahi ng Amalekita. Uubusin niya ng Diyos yang Amalekita ng buhay mo na yan, yang mga problema na yan, yang sakit na yan, napakaliit lamang po niyan sa ating Diyos. Pero dahil meron kang napakalaking pananampalataya sa ating Diyos, na anuman ang sakit na nararamdaman mo, temporal lamang po yan. Dahil merong Diyos, ang ating dakilang Diyos, our Jehovah Nisi, the Lord is our banner, the Lord's banner, God's banner, iwinawagayway mo ito ng winawagayway, dito po natin makukuha ang tagumpay sa bawat pagwagayway, ang bandila ng tagumpay ng ating Diyos. Amen? Sabi po, maaring sinasabi po nila, Pastora, kaya mo lamang po nasasabi yan kasi ikaw naman po ay lingkod na ng Diyos, hindi ka nagkakaroon ng problema. Yun po ang kaisipan natin bilang isang lingkod po. Kahit na po ako po ay isang lingkod, kami po na pastor po ay isang mga naglilingkod na sa Diyos, mga pastors po, hindi po kami excuse sa Amalekites ng buhay namin. Meron po. Ito po ay para rin po sa benefit ng aking mga kaibigan, mga kasama sa trabaho na naka-tune in po dito. Dito po, magpapatutuo lamang po ako ng maiksi kung paano po ako nakakilala at ano po ang nagawa ng staff of prayer, stone of worship at Setman's Council sa buhay po, sa pag-atake ng Amalekites din po ng buhay namin. Amen? Amen po ba? Ako po ay merong isang butihing asawa. Ito po yung ito po yung previous na buhay namin ng aking asawa, kung paano po ba namin hinarap, paano ba kami inatake ng legions of Amalekites. Dito po naranasan din po namin ito. Ang aking pong asawa ay talaga pong isang mapangarapin. Siya po si Pastor Joe, Brother Joel po siya noon. Siya po ay isang mapangarapin na asawa, na anak, na tatay po. Marami pong pangarap, punong-puno ng pangarap ang aking asawa. At dahil nga po sa yung pong kinasihan ng Diyos, ang kanyang pangarap, ang kanyang pagdulog sa Diyos, siya po ay nagkaroon po ng isang magandang trabaho. Sabihin na natin na meron pong isang business na ipinagkatiwala ang Diyos sa kanya. Napakagandang business. Siya po ay nagmamanage, isa po siyang part owner ng pharmaceutical company.
Siya po ay industrial partner at meron po siyang mga partners na doktor. Yun po yung buhay talaga na talagang na-provide naman po ng aking butihing asawa ang lahat ng aming pangangailangan. Pero dahil po sa gawa, ano nga pong sabi niya in John 10:10, the enemy came to kill, steal, and destroy. Yan po ang gustong-gusto ng kaaway. Kapag ang kaaway po ay nakita ka na niyang talunan, ang kaaway ay talaga namang nakita niya na ikaw ay mahina na. Talunan ka na. Wala ka ng pag-asa sa buhay at ang gusto mo na lang ay tapusin mo na ang iyong buhay. Diyan po tuwang-tuwa ang kaaway. At kapag ikaw ay nanghihina, kapag ikaw ay may sakit at pinanghihinaan ng loob, maraming mga ginagawa ang kaaway, maraming finifeed ang kaaway sa isip mo, ipinapasok sa isip mo ang mga negatibo. At ano pang ipinapasok ng kaaway sa isip mo? Sasabihin niya sa iyo, totoo ba na ipinangako ng Diyos mo na tulad ng mga ating unang magulang sa Genesis chapter 3 na ano pong sinabi doon ng ahas, totoo ba na ikaw ay mamamatay? Sabi po niya kay Eva. Itong kasinungalingan na pagtatanong na ito na totoo ba, yan din po ang ipinapasok ng kaaway sa isip mo, kapatid. Yan ang sinasabi niya. Totoo ba na pangako ng Diyos na pagpapalain ka niya? Totoo ba na pangako ng Diyos na ikaw ay gagaling? Totoo ba na ikaw ay makakaahon sa hirap ng buhay mo? Totoo ba na magkakasundo kayo ng isang buong pamilya? Isang pamilya kayo na maglilingkod, darating ang pagkakataon na ikaw, kapatid, yung dysfunctional family, ibabalik ng Diyos na marerestore. Yan ang tatanungin sa'yo ng kaaway. Totoo ba? Pero anong dapat maging response mo? Totoo ang sinabi ng Diyos ko. Yun lagi, kasi meron tayong, binigyan tayo ng power and authority na supilin ang gawa ng kaaway sa buhay natin. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Ganyan ka kamahal ng Diyos, kapatid. Kaya kapag ikaw ay dumarating sa ganitong sitwasyon, so bumalik po tayo. 2009 po, dahil maayos po ang business ng aking asawa, at dito na po nagkaroon talaga, dito po talagang matindi ang pag-atake ng Amalekites sa buhay po namin. Ang aking asawa po ay na-destino sa iba't ibang lugar, Region 2, Region 3, at napunta po siya sa Bataan, Zambales, dyan po yung mga pinuntahan niya. Dahil nga po gustong makawin ng mga client, ng mga doctors, nag-umpisa lamang po yan sa 500. Nag-umpisa sa 500 na sabi ng isang doktor, habang hinihintay mo ko, sabi ng doktor, doon sa loob ng casino, mag-try ka rin. Mag-try ka. Punta ka doon sa machine, mag-try ka. Nung una, ayaw ng asawa ko. Dahil yan po ang hit na hit ng asawa ko. Ayaw na ayaw po niyan. Dahil nanggaling na po sila sa pamilya talaga. Nanggaling na sila sa pamilya. Ito po hindi para ipahiya o ano po ang, dahil dito po nakalaya na po ang pamilya, ang family mercado. Ang kanya pong tatay isa rin pong nagsusugal. Kaya nga po alam niya yung dilema, alam niya yung pakiramdam na sabi niya, kapag ako nagkapamilya, ayokong gayahin ang tatay ko. Kaya hate na hate niya ang sugal. Ayun na ayaw niya ng sugal. Kaya nga sabi niya, binalik niya yung 500 dun sa doktor. Hindi po, Dok, hindi ako nagsusugal. Yun po yung sabi niya. At pangalawang attempt, sabi niya, subukan lang naman. Sabi ng doktor, subukan mo lang. Subukan mo lang, kapatid. Subukan mo lang. Sir, subukan mo lang. Habang naghihintay ka sa akin, subukan mo. At ano po yung ginawa? Dahil nga sa subok, sa invitation ng kaaway, ano pong ginawa niya? Nag-start po siya. Nag-start sa 500. Nung nananalo, ayun na. Palaki na ng palaki, palaki na ng palaki. Hanggang sa naging habit na po niya ito. Hanggang sa ito na po ang paulit-ulit na ginagawa hanggang sa ang aking asawa po ay nalulong na po sa sugal. Hindi lamang po small time na sugal. Hindi lamang po ito pipito. Hindi lamang po ito yung mga nilalaro ng cards. Kundi ito po ay sa casino na. Hallelujah! Sa casino na po. At kapag kasama sa casino, ano po ang kalakip nito?
Kapag ikaw ay nasa casino, matututo kang uminom, matututo kang mambabae, matututo kang ano po, yung huli po sa drugs na po. Pinasok na rin po ang drugs. At lahat po ng pinaghirapan namin, lahat po ng mga pinaghirapan, pinagpagalan ng aking asawa ay nasimot, nalimas, nalimas talaga. Meron pa nga pong, may time pa nga po na ang galing po ako ng palengke at nakita ko po na merong isang pick-up na nakaabang sa aming bahay. Sabi po nung tinanong ko po, sinasakay po kasi yung aircon namin. Tinanong ko po yung asawa ko, sabi ko, bakit yan? Sabi ko, anong ginagawa? Bakit isinasakay yung aircon sa sasakyan sa pick-up? Ay, pagagawa ako, sabi niya. Ah, okay, sabi ko. Tapos nag-isip ako, ipagagawa? Bakit ipagagawa? Kagagamit lang namin kagabi ng aircon. Bakit ipagagawa? So alam niyo na po kung anong kinahantungan. Hindi po na ipagawa ang aircon dahil po yun ay isinanla. Salamat sa Diyos dahil ako na lamang po ang hindi na isanla ng aking asawa. Meron po akong mga naririnig na mga kwento. Yung po talagang kahit daw po, ito po yung kwento ni Pastor Roel nung nakaraan na kami po ay nagpo-fellowship. Sabi po niya kahit daw po sa ibang lugar, ibang bansa po, kahit daw po asawa sa sobrang pagkalulong sa bisyo ng sugal, kahit po asawa ay sinasanla. Hallelujah. Dahil merong mabuting Diyos, merong dakilang Diyos, merong tapat na Diyos, merong makapangyarihang Diyos, merong pong ginamit ang Diyos sa pamamagitan po ng buhay nino po ng mga setman ng buhay ko. Ako po ay nagkaroon ng trabaho dahil nga po sa totally po nawalan ng trabaho ang aking asawa. Wala rin po akong trabaho at that time. Talagang by grace, sa kagandahang loob ng Diyos, hindi ko rin po malubos maisip kung paano po kami nakakakain nung time na yon. Pero nagpa-part-time po ako as financial advisor, nagpa-part-time po ako sa isang realty at dito po sa realty na ito, dito ko po nakilala ang setman, ang pinadala ng Diyos. The heaven-sent comfort na pinadala ng Diyos sa akin. Ito po isa pamamagitan ng buhay ni Pastora Maricel Bawa at ipinakilala niya po ako kay Pastora Marieta Kiachon Ramiro, si Pastora Mayet po, at dito na po, yung sinasabi ko po kanina, ng staff of prayer, sa pamamagitan po ng pananalangin, pag-iyak sa Diyos, kahit po hindi ko naintindihan, ito pong sinasabi ng mga kapatid, magpatuloy ka lang sister, magpatuloy ka lang sister. Minsan iniisip ko, ano kayang ipagpapatuloy ko? Ang gulo-gulo ng buhay ko. Ang gulo-gulo ng buhay namin. Wala akong trabaho, walang trabaho ang asawa ko. Ang asawa ko ayaw na talagang bumalik sa Diyos. Ayaw na talaga niya. Talagang ang ginagawa pa po ng asawa ko, gusto niya nang maghiwalay kami. Pinapalayas na rin po ako ng asawa ko dahil hindi ko naman po siya mapalayas dahil nandun po kami sa bahay nila. Kaya ako pong pinapalayas niya. Ganun po, naging masalimot, ganun po ang ginawa ng kaaway ng mga Amalekites ng buhay namin. Yan po ang ginawa sa amin. Yan po yung panlilinlang ng kaaway sa buhay ng aking asawa at dumaloy po ito sa buong pamilya po namin. Domino effect po yun. Kapag ang tatay po talaga ay nagkaroon, kapag ang tatay po ay talaga namang nagdesisyon na talaga ang pamilya po ay masinop, yun din po naman ang pinaka maganda sa lahat. At dito po sa pamamagitan ng buhay ng mga setman, yung Setman's Council, napakahalaga po. Sino po ang nagtaas ng aking kamay? Sa panahon po na ako po ay talagang gusto ko nang sumuko, gusto ko nang, pagod na po ako. Sabi ko, ayoko na. Pagod na ako. Pwede bang lumabas na lang ako sa mundong ito at pagbalik ko, okay na ang lahat? Yun po yung gusto kong mangyari na. Dahil sa kabi-kabila ang mga problema, kabi-kabilaan ang naniningil sa akin, kabi-kabilaan ang naniningil sa aming mag-asawa, ito po yung talaga namang sabi ko, Lord, hindi ko na kaya. At anong sabi po nitong setman ni Pastora Marieta sa akin, ni Pastora Mayet? Ano pong sabi niya? Anak, ano pong sabi niya? Ang nangyayari kasi sa'yo, eto ka, eto ang Diyos.
Bakit hindi mo baliktarin? Ito ang Diyos, ito ka. Ibig sabihin, surrender. Surrendering. I-surrender natin sa ating Diyos ang lahat-lahat. Sabi ko, mga reservation nung time na yon. Marami pa akong sinasabi na kaya ko pa ito, kaya ko pa ito. Di ba ang yabang? Kaya ko pa ito. Pero dahil po merong setman na nung time na sabi ko hindi ko na kaya, merong setman, yung staff of prayer, merong setman na nananalangin para sa akin, para sa pamilya ko. Ito po ang aking magulang, ito po ang aking biyanan, ito po ang aking mga anak, yung mga kapatid. Medyo naging emotional po ako pagdating po dito. Dahil kapag nananariwa po talaga, nararamdaman ko yung kabutihan, kagandahang loob ng Diyos. Yung ginawa ng Diyos na pagkuha sa akin sa bibig ng kaaway, yung pagginawa ng Diyos na ako talaga ay nandun na, papunta na sa bibig ng kaaway, lalapain na ako ng kaaway, talaga namang ako'y paglalaruan na, ako'y lalamutakin na ng kaaway, pero merong setman, merong mga pastors na nanalangin, itinaas ang tungkod ng pananalangin sa ating Diyos. Itinaas kami, ang pamilya namin, hindi nagsawang manalangin para sa amin, kapatid. Ito na yung bunga. At yung stone of worship, every time na merong nangyayari sa amin, ano po ang ginagawa ng pastor natin? Pastora, tatawag po yan. Tatawag po siya, at siya po ay mananalangin. Siya po ay talagang in-extend po lahat ng setman na ito, ang lahat-lahat. Hindi lamang po yung sa spiritual na aspeto, maging sa physical po, maging sa mga pangangailangan financial, in-extend po ito lahat ng ating setman sa buhay po ni Pastor Mayen. Sa buhay po ni Tito Boyet. Sa buhay nila Pastor Dong, Pastor May, Pastora Maricel, ang tindi po ng ginawa ng Diyos sa buhay namin. Dahil merong staff of prayer, merong stone of worship, merong setman's council, dahil po dito. Dahil po dito. At ganun din po, aking pinasasalamatan ng buhay ni Pastor Leonard, Pastora Marivic. Sila po yung mga setman din po sa buhay po namin. Na hindi kami tinigilan. Hindi po sila nagsawa, hindi po sila napagod sa amin. Nung panahon po na gustong-gusto na po rin talaga namin, gustong-gusto ko nang ibaba ang aking kamay at sabihin ko ako'y talunan na. Ayoko na po. Ayoko nang makibaka. Ayoko na pong laban pa kasi talo na po ako. Talo na po ako. Dahil po kahit sino po sa atin ang makaranas po ng ganitong klase ng suliranin. One time, big time, sabi nga po nila. One time, big time. Yung pong isang bagsakan na problema, isang legion ng Amalekites ang umatake sa buong family Mercados. Hallelujah. Pero dahil merong tapat na Diyos at merong bandila ng tagumpay ang Diyos natin at merong Diyos na nangako, sabi niya, uubusin ko ang lahi ng mga Amalekita. Uubusin niya, kapatid. Mauubos at mauubos. Meron din pong expiration ang bawat problema natin. Alam niyo po kung anong pinakamaganda? Hindi naman po kami naubusan ng problema. Fast forward na po tayo. Dahil po merong mga setman, merong nanatili na nagtaas ng kamay ko, ng kamay ng aking asawa, nanatili sila tulad ni Aaron at ni Hur, nanatili po. Nakikita niyo na po ako ngayon. Nangungusap, nagpapahayag ng salita ng Diyos. At ako na rin po ang ginagamit para sa buhay ng iba
ng mga kapatid na naipapahayag si Kristo, na ipapahayag ang kagandahang loob, ang grasya at habag ng ating Panginoon Kristo sa pamamagitan po ng buhay ko, kung paano po ako binago, kung paano po ang mukha, ang pangit na mukha ng aming pamilya, paano po nagkaroon ng napakagandang kulay. Ang kulay na ito po yung kami po ay sama-samang naglilingkod sa ating Diyos na mabuti, sa ating Diyos na makapangyarihan, sa ating Diyos na dakila, Diyos na tapat. Yan po ang ginawa, yan po ang nagawa, yan po ang ginawa na miracle, na himala ng Diyos sa buhay ko. Nagawa po ito ng Diyos sa buhay ko, kapatid. Nabago po ang mukha ng aming buhay. Nabago po ako, nabago ang aking asawa, nabago po ang aking buong pamilya, naabot po ang aking pamilya sa pamamagitan po namin mag-asawa. Yan din po ang gagawin niya sa buhay mo. Magtiwala ka ng lubusan sa ating Diyos. Iwagayway mo ng mataas na mataas ang bandila ng tagumpay ng Diyos. Iwagayway mo yan. He is our Jehovah Nisi. He is the Lord who holds your banner, yung banner ng tagumpay, dahil ang gusto ng Diyos, ang plano ng Diyos ay ikaw ay maging mananagumpay. Ayaw ng Diyos na tayo'y talunan. Dahil mas mataas ang plano ng Diyos, mas mataas ang kaisipan ng Diyos. Kaya nga ang gusto niya sa atin, sabi niya in Jeremiah 29:11, "For I know the thoughts I have for you." Yun ang thoughts ng Diyos. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you future and hope. Amen po ba? Ano man yang Amalekitan na yan, yan man ay mga legions of Amalekites na patuloy na umaatake sa iyo, kapatid. Meron kang Diyos. Meron tayong Diyos. Meron tayong Panginoon Jesucristo, ang pinakamagandang bandila sa lahat ng bandila na iwinagayway. Ito ay ang panahon ng ating Panginoon Jesucristo, 2,000 taon nang nakalipas nang siya ay naibayubay sa krus ng Kalbaryo. Yun po yung bandila ng tagumpay. Tagumpay nating lahat. Bakit po? Anumang sakit na meron ka, anumang kahirapan na meron ka, anumang kadustahan na meron ka, anuman yang paghihirap na nararanasan mo sa oras na ito, kinuha na yan ng ating Panginoong Jesucristo 2,000 taon ng nakaraan. Kinuha niya yan nung naiwagayway ang bandila ng Panginoong Jesucristo nung siya ay napako sa krus, kapatid. Merong kumuha na yan. Sabi nga, trading all sorrows, trading all pain sa iyong mga sakit, trading all shame sa iyong mga kautangan, trading all shame. Lahat ng yan, ang lahat ng kahihiyan, lahat po ng kahihiyan, kinuha yan ng ating Panginoon Jesucristo. Maging ang kahihiyan, maging po yung ibinabato sa akin ng kaaway, yung salita na sinasabi, yung pong label na inilalagay sa akin na isa akong manlolokong tao. Pati po yan kinuha. Pati po yun ay talagang kinuha ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga meron pa ba tayong dapat ikatakot? Meron pa ba tayong dapat ikapangamba? Meron ka pa dapat bang ika-worry? Sabi nga niya sa salita niya, na do not worry. In Matthew chapter 6 verse 27, do not who of you from worrying can add an hour to your life. Ikaw ba, kapatid? Sa iyong pagkabalisa, madadagdagan ba ng 1 oras ang iyong buhay? Kung hindi po madadagdagan, bagkus mababawasan pa ito, huwag ka nang mag-worry, because sabi nga niya sa pangako niya in 1 Peter chapter 5 verse 7, cast all your worries to Him because He cares for you and me. Jesus cares for you. Mahalaga ka sa paningin ng ating Diyos. Amen? At anong sabi niya in Matthew chapter 6 verse 33? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, T-H-E-S-E, all these things, kasama yan. Kung ang problema mo, ang Amalekita ng buhay mo, ang asawa mo, kasama yan. Sa all these things shall be added unto you.
Kung ang problema mo, anak mo, kasama yan sa all these things shall be added unto you. Kung ang malakita ng buhay mo, ang financial obligation, financial hardship, kasama rin po yan. Kung ang problema mo, kung ang worries mo, kasama sa all these things, yung sakit, na kasalukuyan kang nakikibaka sa sakit mong yan, cancer man yan, all these things shall be added unto you. Seek ye first the kingdom. Kasi doon sa kingdom, nandoon ang king na magpapala sa iyo. Bukas na kalangitan ng pagpapala ang inilaan na ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Amen po. Sa atin pong pagtatapos, hayaan niyo po na basahin po natin. Ito po yung pangako talaga. Pangako ng Diyos sa ating lahat. Dahil po sa merong magandang plano ang Diyos. Sa Genesis alone, napakaganda na ng plano ng Diyos. At ito po, yung pangako niya rin sa iyo na ating panghahawakan, magpasa hanggang ngayon kapatid, panghawakan mo ito. Sabi po niya in Isaiah chapter 11, verses 10 to the following, darating ang araw at isisilang ang bagong hari mula sa lahi ni David na magsisilbing hudyat sa mga bansa para magtipon sila. Magtitipon sila sa kanya at magiging maluwalhati ang lugar na tinitirhan niya. In verse 11, sa araw na iyon, muling gagamitin ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan para pauwiin ang mga natitira sa mga mamamayan niya sa dinalang bihag ng Assyria, Ehipto, Patros, Ethiopia, at Elam, Babylonia, Hamat, at sa iba pang malalayong lugar. In verse 12, itataas ng Panginoon ang isang bandila para ipakita sa mga bansa na tinitipon niya ang mga mamamayan ng Israel at Juda mula sa iba't ibang dako ng mundo. Muling itataas ang bandila ng tagumpay. Bandila ng tagumpay, itataas yan. Itataas yan sa pamamagitan ng pangalang Panginoong Kristo. Siya, ang pangalan niya, ang dapat na maiwagayway, ang pangalang Panginoong Kristo, ang dapat makilala, ang pangalang Panginoong Kristo, ang dapat nating ipakilala sa buong mundo. Ipakilala ang pangalang Panginoong Kristo, ang bandila ng tagumpay na tanging siya lamang ang may susi ng bandila ng tagumpay. Amen po ba? Amen po. Maraming salamat sa ating Diyos na mabuti. Maraming salamat po sa ating Diyos na tapat. Patuloy pong maparangalan ang ating Diyos sa pamamagitan po ng buhay ng bawat isa. Siya lamang po ang madakila, siya lamang po ang maparangalan. Maraming salamat po, aming Diyos na nasa kalangitan na patuloy na tumatanglaw sa kanyang mga anak. Maraming salamat sa mga mabubuting bagay na tanging sa iyo lamang po nagmumula. Maraming salamat, Panginoon Kristo, sa bandila, sa pangalan mo, Panginoon Kristo, na aming patuloy na itataas at sa patuloy na pagpisan ang aming tagataguyod, ang banal na Espiritu, sa iyo po ang papuri pagdakila, aming Diyos. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon Kristo. Maraming salamat po.